Mainit pa mga kagala. Hindi pa mahalwat ng buo. Oh, nausok-usok pa. Magandang hapon mga kagala. Ito na yung araw na pinakahihintay natin. Hahanguin na natin yung ating uling. Saktong 1 linggo. Pubut-butin na natin. Ito na oh. Uumpisahan na. Inumpisahan na pala. Eh kahit takluban mo, bukas mo ituloy, kung di mo matatapos yung mga ganitong style. Ito yung mga klaseng style na alam mo namang di na maaabo. Hindi mong iwan-iwanan na bukas na uli. Gabi na, ganoon. Hindi, wow. Kaumpisa lang ng aking nanay. Hindi mo naman pwede siyang biglain. Unang-una, akala mo wala ng apoy. Pag nahanginan yan, aapoy, mausisa mo, sunod lahat. Kaya yan, kahit yun ay hinahalo-halo lang muna para lumamig. Para yung totaling mawala ang apoy. Dahil yung cause ng init ang nagsisilbing apoy niyan. Sana all. Oh, narinig nyo mga kagala. Tips Kaya yan ay mula sa aking palalamigin nanay. muna. Kahit yun ay ginaganyan-ganyan, ay palalamigin muna. Habang dinudukal yan ay yung mga nakatabon dyan na nasunog na buhalaw, inilalahok dun sa uling. Siya kasi ang magpapatay ng apoy. Paano masabi? Para siguradong hindi mo nabubuhusan ng tubig, para siguradong ang uling malinis. Eh di wow. Mga kagala. Wow! Puro uling yan. Oh. Yung tabi pa lang yan ha. Meron na rin dito. Ayun. Wow! Sana all. Natabunan ko na uli yung mga may Oh. sobrang init pa. Hindi lang natin natulungan kanina at galing tayo sa school. Umattend tayo ng PTA meeting. Yung aking tagahakot. Yung aking matabang tagahakot. Akala ng mga viewers mo hindi nag-aaral. Grade 7 na po iyon. Makulit na. Ano ba? Sasako na natin? Aba hindi. Wala pa tayong sako, Kap. Babawiin pa natin yung sako natin. Hindi. Sa kanya daw ay kahit sukatin lang tapos ilagay sa bimig. Pwede. Yung Wala malalaki. pa tayong sukatan. Nasa kanya nga ang mga sako natin. Mahal pa rin naman pag i-provide na naman ng sako. Update ko kayo maya-maya mga kagala. Kukuha lang ako ng sako. Yan yung mga kagala. Ito uling na to. May apoy pa. Yan o. Yan. Uling na yan. Ngayon iguguho natin yan dito. Sa ilalim ang kuha. Dudurog din. Ganyan o. Dahan-dahan lang para di madurog. Tabunan mo. May apoy pa. Meron pa nga. Kaya nga. May apoy. Hindi mo pwede kapurahin yun. Dadami lang ang gawa. Dami lahat mo. Ahalo. Amo, kala ko wala nang apoy. Yan, may mga apoy pa kagala. Ayan. May apoy. Ihahalo natin dito sa mga nasulog na bualaw. Yan ang magpapatay dun sa apoy. Dinidilig pa natin yan mga kagala. Merap hanguin ng ganitong may apoy eh. Ubus ang ating sako dito pag inilagay agad natin sa sako. Sayang init na yan. Pag di mo tatabunan. Nakalabas na yung malalaki. Sana all. Ulig na lahat yan. Kaya lang may apoy pa sa gitna. Kaya hinahalo na namin. Nilalahok na yung mga bualaw na basa. Para mamatay yung apoy.
Uling na lahat yun. Yan. Ito yung mga wala ng apoy, yung mga nasa gilid na yan. Yun. Tapos yun. Ayan o, kagala o. Wah, laki ng apoy o. O, diba? Yan, pag hindi mo napansit na ilagay mo sa sako yan, tunaw ang sako. Ubos. Namumula o. Yan, tinatabunan ng lupa yan, ng bualaw, para mamatay yung apoy. Yan ang hindi kailangang basain ng direkta. Kasi nasipsip ng tubig ang uling. Yun, sa ilalim o. Na o. Yan o, laki ng apoy o. Kaya tinatabunan niya. Puro uling na halos siya mga kagala. Ayan o. Oh my God! Wow! Nakahalo na lang sa ano. Pinapalamig-lamig. Hindi kaya. Napakainit. Marami-rami na rin naman tayo nakuha. Yung mga nasa gilid. Ayan o. Ilang sako na rin siguro yan. Mga nasa gilid na yan. Hindi natin to kayang hakwatin ngayon. Init pa. Anong oras na? Alas 4 na siguro. Daming ano. Uling natin. Wala kang apoy, mga nakabukod sa gilid. Yung nandoon na yun. Uling na yan. Double purpose. Itong mga pampataba naman sa halaman. Yung mga nasunog na bualaw, yung ginamit naming pantabon mga kagala, ilalahok naman niya sa lupa. At pampataba naman doon sa mga taniman ng inay. Na double purpose. Kasi dati, nabili din naman talaga kami ng bualaw eh. Sinusunog namin para may kalat doon sa mga lupang taniman. Ito ang naimbento ng aking ina. Kasi may pantabon ng uling. Double purpose. May pantabong ka na, may panglagay ka pa sa halaman. Masyado pang mainit. Kakalekayin ko na sana ng isang buo sa gitna agad ng ano. Kuha ay hindi pwede. Kakalat ang apoy. Mas mahirap piliin. Sabi ko din. Mga kagala, tayo magsasako na muna ng iba. Madami na, marami ng pansako. Ang problema natin, kulang tayo sa sako. Sakuhin na natin yung iba. Oh. Marami na yung mga nasa gilid. Patingbo na. Di yata natin matatapos itong mga kagala. Ang dami pa oh. Pero may mga nakasako na tayo dito. Meron na tayong 4 na sako. Parang 1/4 pa lang yung nakukot-kot. Tatahin muna tayo. Tahin muna natin to. Itong 3, yan ay sinukat natin dito sa isang to. Mas malaki kasi yung mga sakong yan. Diyan na lang daw ilagay, sabi nung bibili. May-ari na yan 3 yan. Di wow. Nakalagay siya sa ano, sako ng bimig. Pero sinukat natin kanina yan sa dito. Ganito kadami ang laman yan. Yung isang ganito. Magsasako muna ulit tayo mga kagala.
Sipag ng aking nanay yun. Para hindi nasakit ang likod. Hindi pa kami man lang, parang wawamport pa lang yung nakukutkot namin doon sa aming uling. Madilim na. Siguradong bukas na namin ito matutuloy. Di natin natapos mga kagala. Napakalap. Madilim na. Hindi man lang natin nakakakalhati yung ating ano. Kahapon na naman na magsimula. Nahango. Pero nakakuha na tayo ng ano. Nasa 5 sako na. Sabi mo sa sakot kalahati. Eh sabi ko nga sa nanay, eh bakit yan nung katadami? Eh isang sakot kalahati lang ang sabi niya. Ay di sana'y tapos na. Ay nakakalimang sako na, eh wawampur tayo nakikibo. Sana all. Okay, naman na. Napagtanto ko na may silbi pala ang buhay ko. Na kahit gaano kadaming masasamang Para mga kagala, nangyari sa akin noon ay marami bukas na uli. pagkakataon Gabi na. balik ang ating saya na nawala sa Update na lang bukas. See you tomorrow guys. problema.